Ja Morant nasaktan sa pagkatalo. Gilgeous Alexander hindi makapaniwala sa nagawa. Viral ang behind the back shot. Clay usap-usapan ang performance ngayon sa Dallas. Nasa maayos na team at Warriors itutuloy si Miles Turner. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. Pagkatapos simulan ang season na may 8-7 record, naging isa ang Memphis Grizzlies sa pinakamainit na team sa NBA. Ang Grizzlies ay pumasok sa laban nitong Martes laban sa LA Clippers na may 12 panalo sa huling 14 na laro nila at 13 sa 16 na laro sa kanilang home court. Sa kasamaang palad para sa Memphis, hindi nila naipagtanggol ang kanilang home court laban sa pabago-bagong Clippers at natalo sila ng 114-110. Pinangunahan ng Clippers si Norman Powell na may 29 na puntos, si Ivica Zubac na may 20 puntos at 20 rebounds, at ang star na si James Harden na halos triple-double ang naitala na may 21 punto, 8 rebounds, and 14 rebounds and 9 assists. Ang star ng Grizzlies na si Ja Morant ay mahusay ngayong season, ngunit hindi gaano pumapasok ang kanyang jump shot gaya ng dati. Sa pagkatalo nila nitong Martes, nagtala si Morant ng 23 puntos at nag-viral ang mga iilang laro nito. Nagbigay ng pahayag si Morant pagkatapos ng pagkatalo at inako ang malaking bahagi ng pagkakamali dahil sa kanyang mahinang laro. Kailangan kong gumaling. Simple lang. Napakaraming turnovers, sabi ni Morant. Malinaw na pumalya ako sa mga shot na karaniwang maipapasok ko. Sinusubukan kong maging mas matalino ngayon, bro. Kailangan kong mag-improved. Pero mahina talaga ang shot ko. Sa totoo lang, sapat lang na pagsamahin ang mga iyon. Kailangan ko lang talagang gumaling, dagdag ni Morant. Medyo bumagal ako ng sobra. Parang bumalik ako sa dating mga gawi. Sinusubukang dumaan sa pick and roll, pero nagkagulo sa drop coverage. Kailangan ko lang lumabas ng malakas at kontrolin ang laro mula sa simula. May problema si Morant sa turnovers ngayong season. Ang 6 na turnovers niya sa laban ay ang ika-8 pagkakataon ngayong season na nagkaroon si Ja ng 5 turnovers o higit pa sa isang laro. Matapos ang pagkatalo, nasa ikatlong pwesto pa rin ang Grizzlies sa Western Conference. Napakahusay nila sa kanilang home court, ngunit papasok sila sa isang nakakapagod na road stretch, kung saan siyam sa susunod na 11 laro ay lalaruin nila sa labas ng kanilang home court. Kung nais ng Grizzlies na maiwasang bumagsak sa standings, kailangang maglaro si Morant ng mas maayos kumpara sa ipinakita niya sa pagkatalo nitong Martes. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay Ja Morant? Sa ibang laban naman, ang 3-point shot ay tinatawag great equalizer. Ito ang dahilan kung bakit nagawang makipagsabayan ng 4 na panalong Washington Wizards sa makapangyarihang 5 pagkatalo ng Oklahoma City Thunder. Kahit sa loob ng 3 quarters lang. Ngunit sa huli, nanaig ang husay ng Thunder at ang kakaibang galaw ni Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Tinalo ng Oklahoma City ang Washington 123-105 nitong Martes ng araw sa Oklahoma City, kung saan pinalaki nila ang 4 na puntos na kalamangan sa ika-4 na quarter tungo sa 18-point blowout. Binuksan ng Thunder ang huling quarter sa pamamagitan ng 19-2 run na binidahan ng isang kamangha-manghang galaw ni SGA. Nag-dribble si Gilgeous-Alexander sa likod ng kanyang likuran papunta sa isang off-balance mid-range jumper na nagbigay sa Thunder ng komportabling 21 kalamangan. Isang galaw na napakadumi, tila dapat nang itigil ang laro sa mismong sandaling iyon. Maging si SGA ay nagulat sa kanyang galaw. Hindi ko alam kung saan nanggaling yon o kung bakit ko ginawa, sabi niya. Basta nangyari na lang. Nag-post si SGA ng game-high 41 points and 56% shooting. At iyan ay bahagi lamang ng kanyang impresibong laro. Nagdagdag siya ng 9 na rebounds, 3 assists, 3 steals, at 3 blocks. Ibig sabihin gusto niyang manalo, sabi ni Coach Mark Daigneault. Kasi hindi ganoon kalaki ang atensyon na nakukuha mo para sa depensa kumpara sa opensa. At malaki na ang naging progreso niya sa depensa sa nakalipas na 5 taon. Hindi maganda ang depensa ng Thunder sa unang 3 quarters. Nagtala ang Wizards ng 46% shooting from the 3-point range. Si Jordan Poole ng Wizards ay tila nagpapakawala ng tira sa tuwing tatawid ng midcourt. Sa tingin ko, pangit ang energy namin sa depensa, sabi ng Thunder guard na si Jalen Williams. Nakabawi kami sa ika-4 na quarter, kaya maganda yon.
pero medyo mabagal kami sa lahat ng bagay ngayong araw. Hawak ng OKC ang Washington sa 18 puntos lang sa ika-4 na quarter. Hindi naka-score ang Wizards mula sa 3-point range sa huling 12 minuto. Sa tingin ko, medyo maluwag kami sa depensa sa unang kalahati at sinamantala nila ito, sabi ni Daigneault. Nakapuntos sila, gumawa ng plays, pero sa tingin ko noong third quarter, nailagay na namin sa tamang posisyon kahit hindi maganda ang naging opensa namin. At noong ika-4 na quarter, tuluyan na naming pinagsama-sama ang lahat. Apong masasabi niyo mga kaibigan? Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na laban naman, nitong araw hinarap ng Dallas Mavericks ang Portland Trail Blazers sa Texas at nagtagumpay sa isang dominanteng panalo, 132-108. Si Klay Thompson ay nagtapos sa laro na may 13 puntos, 2 rebounds, 2 assists at 2 steals habang may 5-10 shooting from the field and 3 of 8 from the 3-point range in 18 minutes game. Marami ang nag-react sa kanyang performance sa social media. Isa sa mga fan ang nagsabi, "Bumalik na si Klay Thompson at sa ating pabor," isang fan. At may mga nagsabi pa rito na dapat nating i-trade si Klay Thompson LMAO. Isa rin ang nagsabi, "Makikita ko na talaga si Klay Thompson na magiging top 5 sa 3-pointers ngayong Pasko ng personal bilang miyembro ng Dallas Mavericks." May nagsabi rin, mas magaling pa si Klay Thompson bilang defender kaysa sa inakala ko habang nasa Mavericks. Landon Thomas. Nagtaas si Klay Thompson ng 4 na daliri pagkatapos ng tres na ito. 4 na tres na lang ang kulang niya para malampasan si Reggie Miller sa ika-5 all-time list. Ang Mavericks ay mag-host sa Minnesota Timberwolves ngayong Huwebes. Bagay na malalagpasan na niya si Reggie Miller. Anong masasabi niyo kay Thompson ngayon mga kaibigan? Sa ibang balita naman, maaaring magawa ng Golden State Warriors ang isa sa mga pinaka-hindi napapansing galaw sa trade deadline sa pamamagitan ng pagtawag sa Indiana Pacers. Maganda ang ginawa ng Warriors nang makuha nila si Dennis Schroeder noong Disyembre, ngunit kailangan pa rin nila ng karagdagang puwersa sa frontcourt. Ang isang lehitimong center na kayang magbigay ng spacing ay magiging perpektong akma sa tabi ni Stephen Curry, kaya't sinusubukan ng Golden State na makipag-ugnayan sa Chicago Bulls para kay Nikola Vucevic. Gayunpaman, isang mas mahusay na option kaysa kay Vucevic ang makikita sa Indiana. Ayon kay Cholo Martin Magsino, ang pagkuha kay Miles Turner ay maaaring magbigay sa Golden State Warriors ng isang napakagaling na defensive anchor sa center position dahil sa kanyang kakayahan sa shot blocking, sabi ni Magsino. Siya ay isang player na mahusay sa magkabilang panig ng court na may average na 15 points, 7 rebounds, 1.6 assists, and 2.1 blocks per game. Ayon kay Magsino, ang isang trade package para kay Turner na binubuo ni na Jonathan Kuminga, Trayce Jackson-Davis at isang 2027 first-round pick? Makikinabang ang Pacers dito sa pamamagitan ng pagkuha kay Jonathan Kuminga na isang rising star. Ang 22 taong gulang na forward ay maaaring maging breakout player sa Indiana, lalo na kung may playmaker na tulad ni Tyrese Haliburton na may average na 9 na assists kada gabi ngayong season. Makikinabang ang Pacers dito sa pamamagitan ng pagkuha kay Jonathan Kuminga. Si Trayce Jackson-Davis ay isa ring underrated na pickup sa mock trade na ito dahil meron siyang mahusay na touch sa paligid ng rim na ginagawa siyang isang malakas na pick and roll option. Makakatulong si Turner sa Warriors na umangat sa parehong opensa at depensa. Bukod sa pagiging banta sa 3-point line, siya rin ay isang mahusay na shot blocker. Ano sa tingin niyo sa trade na ito mga kaibigan? 5,100. I-click lamang ang link sa comment section.